Then, how to treat the dehydration? Ay, syempre, uminom ng maraming tubig. O kaya gumawa ka ng sarili mong oral rehydration solution. Ito pong secret dyan. Napakasimple. Kalahating kutsaritang asin, may magtatanong dyan kung iodized ba. O pwede. Pwede rin yung rock salt. Pwede rin kung gusto nyo. Pero mas maganda yung iodized para mas madaling tunawin. Then, 6 na kutsarita na asukal. Ihalo nyo po yan sa 1 litrong tubig. Yan, ganyan lang ang formula niyan. Make sure naman yung tubig na ginamit nyo, yung malinis na tubig. Kasi nagtatai ka na nga, inom ka pa ng tubig na galing sa kung saan-saan, di ba? Ngayon, kung wala naman tayong resources o kaya mabibilhan ng mga bottled water, yung mga purified, mas maganda, no? Kung wala, pwede kayong magpakulo ng tubig. So, dyan sa gripo na kinunan nyo, pakuluin nyo po yan. Pag kumukulo na yung tubig, maghihintay ka pa ng 2 minuto na kumukulo ang tubig bago nyo po ito papatayin. Tama ba yung sinabi ko? Hindi papatayin yung tubig. Siyempre, papatayin mo yung kalan o yung apoy, di ba? So, 2 minutes na kumukulo. So, habang nagpapakulo ka, mapapansin nyo, kung 1 litro yung tubig mo, baka matapos yan ng mga 700 ml na lang o 800 ml kasi sa nag-evaporate, di ba? So, dagdagan mo na yung tubig, gawin mo na mga 1.2 liters. Para pag evaporate, meron pa mga 800 to 900 na matitira sa'yo. Yan po. Tapos palamigin nyo muna, then ilagay nyo ngayon yung tinuturo kong kalahating kutsaritang asin at 6 na kutsaritang asukal. So, paano inumin? Di inumin. Every time na madudumi kayo o nagsuka kayo, pilitin nyo uminom maski na 1 baso nito para hindi po kayo ma-dehydrate at the same time maibalik yung mga tinatawag na electrolytes, mga sangkap sa dugo. Yan. Sangkap sa dugo na kailangan natin para maging normal ang function ng buong katawan, pati ng heart. Okay. So, may mga tao naman, nabanggit ko, di ba, nagduduwal, nagsusuka. Paano mo mabibigyan ng oral rehydration? Hindi pwede. So, sa mga ganitong kondisyon, drinking may not be possible for people na nagbabamit. Siyempre, lalo na kung may severe diarrhea, yung punta talaga ng punta ng CR. Pag sinabing severe diarrhea, ibig sabihin, madalas mag-CR, ha? Iba po yung madalas mag-CR na loose bowel, iba naman yung madalas mag-CR pero hirap naman dumumi, di ba? So, pinag-uusapan natin dito, severe diarrhea, punta ng CR, tapos loose ang kanyang dumi. So, in this case, ang rehydration sa mga pasyenteng ganito, kailangan pinapadaan sa suero. Diyan na pumapasok yung intravenous na tinatawag na mga fluids. Okay. Ingat lang po tayo. Please, palagi makinig dito sa Gabay sa Kalusugan para mabigyan kayo ng mga guide, di ba? Kaya nga gabay di ba? Sa mga nagustuhan yung aking paliwanag, huwag nyo kalimutan yung iHeart GSK. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Invite your friends, relatives, loved ones, and lovers na mag-join din sa atin. At sa mga nagtatanong ng aking clinic, ito po, The Life Extension Center for Health and Wellness. Merong tandaan nyo may nasa 3rd floor ng Belkens Tower, 127 Malacca Street, Diliman, Quezon City, Central Diliman. Nasa likod lang ng Philippine Arts Center. Contact numbers 8911-1314 o kaya sa cellphone number 0917-577-7675. Please call muna kung gusto nyo magpakonsulta kasi by appointment lang po ang consultation namin. At again, tandaan nyo, nandito ako lagi para magbigay sa inyo ng mga kaalaman pagdating sa kalusugan. Okay? Okay naman siya. Mag-thumbs up naman kayo dyan. Okay, thank you ha. So, ito po si Dr. Gary C. ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!